Mark chapter 7, St. Mark chapter 7, verses 1 to 8, 14 to 15, at 21 hanggang 23. Ang ating pong salita ay taglish. No? So ngayon, babasahin ko muna yung ating gospel reading at sundan na lang po ninyo. No? Follow with me with your Bibles wherever you are. Nang sama-samang lumapit kay Jesus ang mga Pariseo at ilang tagapagturo ng kautusan na nanggaling sa Jerusalem, nakita nila ang ilan sa kanyang alagad na kumakain marumi ang kamay o hindi nakapaghugas o hindi nahugasan ayon sa kaugalian. Ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi kumakain ng hindi muna naghuhugas na mabuti ng mga kamay. Ginagawa nila ito bilang pagsunod sa turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Kapag nanggagaling sila sa mga pamilihan, hindi sila kumakain ng hindi muna naglilinis. Marami pa silang sinusunod na mga minanang turo gaya ng mga paghuhugas ng mga tasa, mga pitsil, at mga lalagyang tanso. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turong ipinamana sa ating mga ninuno at kumakain sila ng marurumi ang kamay? Sumagot si Jesus sa kanila, akma ang mga sinabi ni Isaias tungkol sa inyo, mga mapagkunwari. Ayon sa nasusulat, iginagalang ako ng mga taong ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Pagsamba sa akin walang kabuluhan, pawang gawa ng tao ang kanilang katuruan. Tinatalikuran ninyo ang utos ng Diyos at niyayakap ang tradisyon ng mga tao. Muling pinalapit ni Jesus ang maraming tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat sa akin at unawain ang sasabihin ko. Hindi ang sinusubo ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang lumalabas sa kanya ang nagpaparumi sa tao. Verse 21, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, mga pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, pangangalunya, mga pag-iimbot, mga kabuktutan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paglapastangan, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ang kasamaang ito ay sa loob nagmumula at siyang nagpaparumi sa tao. Dito po nagtatapos ang ating pagbasa. Papuri sa inyo, Panginoon namin Hesukristo. Itutuloy na po natin ang diskusyon. Ako muna mag-share sa inyo. Mamaya magkakaroon tayo ng oras sa pag-uusap. Ano po? Ang ating unang bahagi, may tatlong bahagi po pala ang ating sharing ngayon. Ang una ay Mark chapter 7 verses 1 to 5 ay pinamagatan kong authorities and authoritative tradition. Ang pangalawang bahagi ay itong Mark 7, 6 to 8. Ang title ko naman ay Hypocrisy in God's Perspective. At ang ikatlong bahagi naman ay yung mula 15 to 17 at 21 to 23, pinamagatan kong unclean, what defiles the person. Okay, so pupunta tayo sa unang bahagi ng ating Bible study. Okay.
gusto ko po sanang balikan, no, ang mga kahulugan ng mga characters na nandito, no? Halimbawa po specifically itong Pharisees at mga scribes, no? Upang mas lalo natin maunawaan ang ating pag-uusap. Ang mga Pharisees po, no, ay mga prominenteng Jewish religious group at sila ay nabibilang sa mataas na antas ng kanilang pamayanan, no? They belong to the upper social class. They are respected by the people because they have expertise, no, of the law of Moses, and this gives them political power. They emerge, no, a lot of them, from being scribes and sages. Ito yung mga Pharisees, ano? At yung mga scribes naman, they are also known as teachers of the law, and they can draft legal documents, no? Yung mga scriba, no? Pwede silang gumawa ng marriage, divorce, loans, inheritance documents, no? Para sa mga Jews o sa mga Hudyo. Itong dalawang grupo na ito na binabanggit sa chapter 7, verse 1, no? These Jewish groups, the Pharisees and scribes, share belief in the equal authority of the written and oral laws, or what they call the two Torahs. No? Torah, T-O-R-A-H, Torah, or the laws of Moses. Ngayon, pabanggitin ko muna tong dalawang Torah. Meron palang dalawang Torah, yung written at yung oral Torah. Para sa mga Hudyo, no? Lalo na nung panahong ito, nung panahong Jesus, may dalawa silang Torah o Jewish part ng Jewish Bible. Yung isa, yung nakasulat, yung written Torah, no? It contains the 5 books of Moses, book of prophets, and the writings, no? May tawag pa sila dyan sa kanilang salita, pero hindi ko na sabihin, total hindi naman mahalaga para sa ating pag-aaral. Itong mga to ay binabasa, being read to the people, no, since the time of Moses, no, during the time of their existence, ito ay palagi nang binabasa sa mga tao o pinapaalala sa mga tao, no, mula nito ay naisulat. Yun namang oral Torah, no, are exposition, no? They expound the written Torah like discussions, making them useful for daily Jewish life. So, ito ay mga sinasabi, mga diskusyon para sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Hudyo. At ang mga Hudyo ay naniniwala, no, lalo na sa puntong ito ng Panginoon ng Panginoon, na ito ay nagsimula sa Panginoon. O, binigay ng Panginoon kay Moses and perhaps doon sa 70 elders, no? Na sa isang pagkakataon sa Exodus, no, makikita natin chapter 18 and chapter 24 ay kasama ni Moses na umakyat sa Mount Sinai. Kung gusto niyo tingnan o take note ninyo, Exodus 18, no, chapter 18, 19 to 26, and Exodus chapter 24, 9 to 11. No? Kung naalala nyo, meron ding isang point na nandoon na yung biyanan ni Moses, si Jethro, at nagturo sa kanya na pumili ng mga elders. No? Siguro ito tong mga elders na to, no? Mga 70 elders. At kung mapapansin nyo, dahil sila yung mga nakakaalam ng mga tinuturo o sinabi ng Panginoon kay Moses, sila rin yung nag-pass on in their own words o through oral education, ano, sa kanilang mga kasamahan, kapag marami sila, no? Libo-libong mga tao, sa pamamagitan ng salita o oral teachings, no? Okay. At first, no, it was forbidden to write down the oral Torah or the oral teachings of God.
But later, during the rabbinic period, itong panahon ng mga Pariseo, it was deemed necessary to compile them for preservation. No, kailangan ma-preserve ito sapagkat giniba na naman ang temple nung AD 70, no, yung second temple na giba na naman. So, dinesisyonan na nila na isulat na, no, itong mga oral tradition. No? So, ang itsura nito ay parang tractates, no, parang mga treatises, no, marami. At ito ay tinuturo na. Ito yung mga Mishnah at saka Gemara. Ito, marami itong mga ito na compilation. So, magkaroon na sila ng parang dalawang written Torah. Pero nagsimula yon sa oral tradition hanggang to panahon na panahon ito pa rin ay oral tradition na itinuturo sa mga tao. Okay. So ngayon, tingnan naman natin no, mahalaga yung mga iyon para maunawaan natin bakit yung mga reaksyon ng mga Pariseo at ng Skriba nung makita nila ang mga disipulo ng Panginoong Hesus. No? By the way, itong mga grupo po na ito na pumunta doon, actually nandun sila sa area ng Galilee, sa lugar ng Gennesaret. No? At sila ay kumakain, no, pagkatapos ng mga pagtuturo, paggawa ng miracle. At itong mga grupo na ito ay galing pa sa Jerusalem, no? Pero pumunta sila doon, they have been following the Lord Jesus not for the first time, for a number of times, because of the way the Lord Jesus is already becoming well known. And not only that, nung una-una nilang sinusundan ang Panginoong Hesus magmula sa chapter 1, no? Ang kanyang pagtuturo at ang kanyang paraan ng pagtuturo ay nakaka-open sa kanila o isang bagong pamamaraan na hindi nila nagugustuhan. Example, ano? Sa Mark chapter 1, verse 22, nung nagtuturo ang Panginoon, nagtuturo siya ng may kapangyarihan. Sabi dito, Mark chapter 1 verse 22. Unlike them, yung mga skriba at pariseo, he claimed authority. No? He claimed authority sa sinasabi niya. Sila, kailangan nila ng authority from God. No? Sinasabi nila, nasusulat, sinasabi ng Panginoon, but when the Lord Jesus teaches, he teach with direct authority. So, kakaiba ang kanyang paraan. Meron pa, ang Panginoong Jesus din, no? Kung minsan, ay nagpapatawad siya ng kasalanan. No? Sa Mark chapter 2, verse 5 to 11, the Lord Jesus openly declares forgiveness. No? At sinabi pa niya, nung siya ay questioning, na mayroon siyang authority, no, dito sa mundo para magpatawad ng kasalanan. Ito ay tumutulig sa o it goes against, no, at hindi sumusunod sa kanilang sacrificial system, no. Alam niyo naman na kailangan pa magsakripisyo ng mga animals, no, at i-offer kay Yahweh upang sila ay mapatawad. Pero Panginoong Jesus, sabi niya, meron siyang authority, no, para magpatawad ng kasalanan. Doon nga, hindi nila nagugustuhan yon. Marami pa, katulad ng pagiging kaibigan, nakikipagkaibigan siya sa mga tax collectors and sinners, no? At doon binaviolate niya yung Psalm, no, ng Old Testament. Dahil sabi doon, yung tao na hindi umuupo, blessed is the man who doesn't walk, no, with sinners sit in the seat of mockers. Ay itong tao na ito kilala silang mga makasalanan. So na-open sila sa ganyan, no? At tinatanong nila kung minsan bakit ganyan ang teacher nyo, minsan naman ang Panginoong Jesus ang tinatanong nila tungkol sa ginagawa ng kanyang mga disciples, no? Tapos meron pa lalo na yung isang mahalaga yung tungkol sa Sabat, no? Ang Panginoong Jesus may mga pagkakataon siya na ginagawa
sa panahon ng Sabat. O pinapayagan niyang gawin sa panahon ng Sabat katulad ng pagkain ng mga gini, no? Yung bang mga sa kamusing sa amin. Yung tinanggal yung balat ng mga grains at direktang kinain ng kanyang mga disciples. At ito ay ayon sa mga scribes, it's not allowed, no? Dahil sa turo ni Moses, hindi siya allowed, no? Pero ang sinabi ng Panginoon Jesus, ang Sabat ay para sa tao at siya ay Lord din even of the Sabbath. Alam nyo, itong huli na ito, no? Na sinasabi niya ito, doon na nagsimula sa chapter 3, verse 1 to 7, doon na nagsimula na talagang nakipag-alliance pa ang mga Pharisees sa mga Herodians upang talagang siya ay patayin. Okay? So, nag-a-attempt na sila, no? At natapos ang attempt nila doon sa Mark chapter 3, no? Na kung saan gusto nilang i-discredit ang mga himala na ginagawa ng Panginoon Jesus, na sabihin ito ay gawa ng demonyo. Pero nagresulta lang ito ng lalo pang pagkapahiya sa kanila, sapagkat sabi ng Panginoon, ito na ang pinaka-worst na kasalanan na ginawa ninyo, at ito ay walang kapatawaran. Sapagkat ngayon ay binabastos nyo na ang banal na Espiritu. No? They are now blaspheming the Holy Spirit. No? Okay? So sa Mark chapter 3 on 22 to 30. So at this point, wala na silang they already gave up. No? They made up their mind and surely are not giving up. Kasi makikita na naman natin ngayon from chapter 3 to chapter 7, naghahanap na naman sila ng pagkakataong na sirain ng Panginoon Jesus. Paano nilang sinubukan sirain ng Panginoon Jesus dito sa chapter 7? Ito ay sa pamamagitan pa rin, no, ng kanilang pag-appeal, no, doon sa ang alam nilang salita ng Diyos, no, sapagkat ang oral tradition, no, ay galing din sa Diyos, no? Sinabi natin kanina yung oral Torah na naipasa na pagmula pa ng panahon ng kanilang mga ninuno papunta sa kanila, ay mukhang hindi na naman sinusunod, no? Ng mga tagasunod ng Panginoon Jesus. Siya yung kanilang teacher, di ba? They are eating food with hands that were unclean or defiled, no? At ang sabi dito sa verse 3 ng chapter 7 ng ating passage, lahat ng mga Pariseyo o ang mga Pariseyo at lahat ng mga Hudyo ay hindi kumakain unless they give their hands some ceremonial washing. May mga paraan ng paghuhugas, no? Holding on to the tradition of their elders. Bilang pagsunod sa tradisyon na minana nila pa sa kanilang mga ninuno. No? Verse 4, when they come up from the marketplace, they do not eat unless they wash. And they observe many other traditions such as the washing of cups, pitchers, and kettles. Kaya ito ang naging dahilan, no? Ito na, no? Ito yung kanilang ebidensya. Pagkat kitang-kita nila, nandun sila, kumakain ng mga Panginoon Jesus, ang mga disipulo. No, ito na. Kaya nila tinanong, no? They asked the Lord Jesus, why don't your disciples live according to the tradition of the elders? No? Instead, they eat their food with unclean or defiled hands. Okay. Dito na yung first part ng ang aking sharing o komentaryo. May tanong ako dito. The Jewish leaders, no, they are evaluating or judging by asking a question, no, about Jesus' disciples. Ano ba ang basihan nila? Di ba? Okay, sinabi ko kanina, sana masagot ninyo dyan sa sarili-sarili ninyong lugar na yon. Ano ang basihan ng kanilang pag-evaluate o pag-judge
sa ministry ng Panginoon at sa ginagawa ng kanyang mga disciple. Okay? So, dalawa. Una, ang salita ng Diyos. No? Pangalawa, ang tradisyon, no? Yung oral Torah, oral law na pass down sa kanilang mga elders. Pero dito sa konteksto na ito ay more on the tradition, the oral tradition that was passed down by their elders. No? Tayo man, may mga minamanang tradisyon galing sa mga ninuno natin. Ganon din sila. Kaya sila ang gugulat. No? Ang mga tradisyon ay mga particular na bagay na ginagawa ng mga tao tungkol sa mga particular na bagay. No? Particular people do about particular things. No? It may be incorporated in their overall culture at ito ay nag-identify sa kanila from others, or maybe it's something that has become a trend, no? At nanatili and stayed. A tradition is developed over time when people do things again and again, getting accustomed to it. No? When something is done for the first time and catches the attention of people, their curiosity may want them to repeat the same. No? And the more they repeat it, the more people do it, it becomes a tradition. Ngayon, yung isa pang tanong ano ba ang nagka-catch ng atensyon ng mga tao? Dito sa nangyaring ito, no? From the outside, no? The Jewish leaders are evaluating Jesus' ministry, no? Actually, parang okay lang ito because it's their job bilang sabi nga natin meron silang political power, may status sila bilang mga teachers, no? And may skill sila. It's their job to protect their people from potential false prophet or false messiah, no? Kaya from the outside, parang yan ang ginagawa nila, no? Sinasabi nila, narinig ng mga tao, oy, ano yan, bawal yan. Hindi yan dapat gawin. Na ang mahalaga lang dito sa ating pag-aaral, we have the benefit of hindsight, no? Sinabi natin kanina, dun sa background, yung motive nila is already to destroy Jesus after series of encounter. Second, so that's the first, no? Yung benefit na makita nating dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Second, they know that what they represent, not who, but what, no? As Jesus argued in John chapter 8, verse 31 to 47, that is based in their title and their achieved status or the achieved skill, no? Based on their status, title, and achieved skill, and the honor that goes with it is already useless. No? So they continue to appeal to the people or using the community, no? Highlighting folk practices, yung kanilang mga kinabistar na mga traditional practices para i-judge ang Panginoong Jesus. So, ang kanilang pag-judge sa Panginoong Jesus, ulitin ko lang, base na sa kanilang naunang kagustuhang i-destroy o patay ng Panginoong Jesus. At ang pangalawa ay hindi na nila makuha, no, na makipag-argue sa kanya. Okay? Very open ang kanyang mga pagtuturo. Kaya ang ginagawa nila, nag-a-appeal ngayon sila sa mga tao, sa atensyon ng mga tao para i-discredit siya. Okay? Okay, sa verse 2. Ang sabi nila, bakit ba sila kumakain na hindi muna naguhugas ng mga kamay? O meron silang hindi nila pinapractice yung tradisyon na ginagawa. Okay? Actually, itong paghuhugas po na ito, yung tinatawag na itinurong oral tradition na paghuhugas, ay elaborate po ito marami itong paraan. At kung minsan, hindi na talaga practical na gawin,
no? Ganun pa man, kasi may kasama pang prayer ito, no? Yung bawat sinasabi na best, habang binubuhusan nila konti-konti yung kamay nila, blessed be thou, O Lord, King of the universe, who sanctified us by the laws and commanded us to wash the hands, and so forth and so on. May mga ganyang bagay, no? Kaya hindi ito minsan talaga nang nagagawa. Ang mahirap nito, pag nakikita nilang di nagagawa, they set themselves apart from these people and call them sinners, no? At humihirap sa mga tao na mapabilang sa mga karapat-dapat na lumapit sa Diyos. Okay? Ngayon, nung tinalong nila ito, okay, pupunta na tayo dun sa ano, no? Sa pangalawang parte. Nung tinanong nila yung Panginoong Hesus, no? Sabi nilang ganon, bakit nga ba hindi ito ginagawa ng mga disciples mo? Ang sagot ng Panginoong Hesus ay pag-quote, no? Sa Book of Isaiah. Po, ha? Sa Book of Isaiah, at sinabi niya, tama ang sinulat ni Isaiah at naaangkop sa inyo. Sabi niya ganon. Pagkat ang sabi niya, ayon nga sa nasusulat, ang sabi ni Isaiah, ginagalang ako ng mga taong ito sa kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Pagsamba sa akin, walang kabuluhan. Pawang-gawang tao ang kanilang katuruan. Tinatalikuran ninyo ang utos ng Diyos at ang niyayakap ay ang tradisyon ng mga tao. Okay. Okay. Una sa lahat, walang sinabi dito na walang sinabi dito na mali ang tradisyon. Ang sinasabi dito ay mali ang focus. Ulitin ko na. Nung sinabi ng Panginoong Hesus ito, okay, ang sinasabi dito ay hindi yung kanilang question about washing. Ang sinasabi dito ay yung focus nila sa kanilang sinasabi. Kaya ang sabi dito, okay, sa labi lang. Pero yung focus, yung object ay hindi ang Diyos, no? Kundi yung kanilang mga katuruan. Lalo na yung oral tradition. Ang title natin dito sa pangalawa, Hypocrisy in God's Perspective, no? Mark chapter 7, verse 6 to 8. The group of Pharisees and scribes were labeled as hypocrites by Jesus and appropriate the long-time prophecy of Isaiah, which was about 700 years before. No? A hypocrite, no, exerts or exudes a behavior that contradicts what one claims to believe or to know. No? Example, their hypocrisy, the scribes and Pharisees, no, they say that they're true servants of Yahweh, no, but it was finally revealed when Jesus exposed the focus of their religiosity in their religion rather than God Himself. No? What is then the true heart of service to God? No? Minention dito sa ano ni Isaiah, ito ay ang puso ng tao. Ang puso ng tao na kumikilala sa Diyos. Teka, paano nating malalaman na tama, no? No? Ano ba yung true heart of service, no? Alam nyo, dito rin sa Gospel of Mark, sa chapter 12, verse 28 to 33, no? Mayroong isang scribe, ha? No? Na talagang tumama siya nung tanongin niya ang Panginoon Hesus na what is the greatest among God's commandments? Mark chapter 12, verse 28 to 33. Ang sabi ng Panginoon Hesus is, love God, no? Yung Shema. I, the Lord, is one, no? Natawag na Shema ng mga Hudyo. Thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Okay? At ang pangalawa ay love your neighbor
as yourself. Okay? Ang sabi ng scribe dito sa Panginoong Jesus, ang sagot niya, yes, Lord, you are right. No? To love God above all and to love others as oneself is much more important than the whole burnt offering and sacrifices. At nang makita ng Panginoon Jesus seeing that he answered wisely, told him, you are not far from the kingdom of God. So, ang sinasabi natin dito, ang tunay na pagsisilbi sa Diyos ay higit pa sa mga ginagawang panglabas. Kung hindi, kanino ito nakatuon ang mga ginagawa? Diba? Wala namang perpektong pagsisilbi sapagkat ang nagsisilbi tayo mga tao ay imperfect. Baka makalimutan natin. Baka we don't understand. So we don't do it right. And things like this and like that. You know, we are not becoming holy by what we do. You know? We become holy and are able to serve God by what the Lord Jesus did in our behalf. If we accept it in our hearts, then we can do Him an acceptable service. No? Ang pangatlong party po ng ating Bible study, malapit na po, matatapos na po, ay unclean, what defiles a person. When he had called all the multitude to himself, no? Tinawag ngayon ng Panginoon Jesus yung mga tao sa sarili niya at sinabi niya sa kanila, hear me everyone and understand. There is nothing that enters a man from outside which can defile him, but the things which come out of him, those are the things that defile a man. If anyone has ears to hear, let him hear. Okay? Ano nga ba yung ibig sabihin ng defiled? Synonym, unclean, dirty, polluted, disgrace. No? Yan ang ibig sabihin ng word na defiled. No? Kasi medyo English ito eh. So anyway, ang opposite nito, purify, sanitize, clean. So yung kabaligtaran, marumi, polluted, unclean. Yan ang ibig sabihin ng defiled. So verse 14 to 15, no? Sinabi niya na ito ay parable. No? Talking about people, Jesus says, nothing that goes inside the person makes him unclean. What comes out of the person makes him unclean, not what goes in. Nung ito, yung susunod na passage natin, na shortcut sa 21 to 23, ang sabi naman, when asked by his disciples privately what this means, ang sabi ng Panginoon Jesus, no? There are 13 things. No, ang sinabi niya ay 13 mga kasalanan. Okay? Na nagpaparumi sa tao. Okay? 13 yun, tingnan na lang natin mamaya, no? Sinamarize ko na lang. Okay. Asa na? Ayan. Okay. At itong mga bagay na to, these things, no? Mga masasamang bagay, itong 13 bagay, goes out from within, out of the heart. No? Sabi sa verse 22, out of the heart. These things comes out of the heart of people, and these evil things comes from inside and make him unclean. Okay? Okay. Nung lumalabas ngayon itong pagtuturo ng sa mga tao at lalo na sa mga disciple, no? Ito ay mas serious pa, no? Sa mga makadiyos, maaaring makadiyos at mga tradisyon na minana na may kinalaman marahil sa pananampalataya, no? Katulad ng ceremonial washing, ganyan. No, having failed to do practice ritual, having failed to practice ritual before eating, katulad ng kaugalian nila, no, minana nilang turo yon. Sabi pa nga, galing kay Moses at sa Panginoon, ano, itong dirt na ito, sabi sa verse 19, hindi naman pumupunta sa puso yan. No? Kahit makain mong madumi yan, no?
Dahil madumi yung kamay mo, hindi naman pupunta sa puso, kundi sa tiyan pupunta yan at pagkatapos ay nilalabas sa katawan. Sabi pa nga sa verse 19, here Jesus declared all food clean. Oh, okay. Lahat na daw ng pagkain ay dineclare niyang malinis. But a defiled heart, okay, despises God and earn his contempt. No? Okay, just a thought. No? Jesus was talking about a defiled person. Actually, yung mga Jews na makakarinig nito, lalo na nung sinabi niya yan sa mga Pharisees at scribes, I'm sure naiintindihan nila kasi sila ay eksperto sa salita ng Diyos. Diba? Ang nire-refer niya exactly ay yung Isaiah chapter 29, 13 to 16. Ang sabi doon, basahin natin ang buo. Sasabihin ko, babasahin ko, pakinggan niyo. Sasabihin naman ni Yahweh, yamang sa salita lang naman malapit sa akin ang mga taong ito, sa salita lang. At sa bibig lamang nila ako pinararangalan, kaya malayo sa akin ang kanilang puso. At ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod, okay? Muli akong gagawa ng kababalaghan sa harap nila, mga bagay na kahanga-hanga at katakataka. Pawawalang bisa ko ang karunungan ng kanilang marurunong at ang kaalaman ng matatalino ay maglalaho. Tawa-awa ang mga nagtatago kay Yahweh sa paggawa ng mga panukala niya. Sila ang mga nagsasabing doon kami sa gitna ng dilim sapagkat walang nakakakita o nakakapansin sa amin. Binabaligtad ninyo ang katotohanan. Masasabi ba ng palayok sa gumawa nito, hindi naman ikaw ang humugis sa akin? At masasabi ba ng nilikha sa kanyang lumikha, hindi mo alam ang iyong ginagawa? Okay, yun ang passage na pinagkuhanan ng Panginoon Jesus. Those whose heart are far from God, those who pretend to serve, but are doing lip service, okay, o outside, no, para lang magawa, no, will never understand, no, the wonderful and miraculous things of God and what He will do. No, they will not get, although they claim to be wise and discerning. Okay? Paano naman yung mga nagtatago daw? No? Parang tinitipid ang Diyos. No? Mga lingkod na tinitipid daw nila ang Diyos, nagtatago. Hindi talagang ginagawa yung dapat gawin. Sabi niya, He is making a fool of themselves. Actually, sa Jeremiah chapter 17, na take note ko lang po, galing sa commentary. Ang sabi dito, Jeremiah 17, 9 to 10, the heart is deceitful above all things, no? And desperately sick. Who can understand it? Verse 10, Jeremiah chapter 17, verse 10, I, the Lord, searches the heart and tests the mind to repay all according to the fruit of their doing. So ano nga ba, no, ang nagdi-defile sa tao? Ito yung mga bagay na nilalaman ng kanyang puso, no, na hindi nakakulugod sa Panginoon. Katulad ng evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness or fornication, envy, slander, arrogance, and folly. No? Itong mga bagay na to exposes the kind of evil that lives in the human heart. No? If we want to know what can defile us, tingnan natin ang mga puso natin. Kamusta ba ang mga puso natin? Lalo na tayong mga naglilingkod sa mga Panginoon, mga Bible study volunteers. No? Kailangan siguro examinin natin ating mga sarili upang hindi tayo matawag na hypocrite. In summary, minsan pag mamaya na pala itong summary. Ito na yung parting words ko. Okay, Brother Daniel, there goes my discussion. Maybe we can, I would like to summarize our discussion. That when we read the word, the Bible,
sometimes we develop emotion, no? Automatic emotion by what we read, especially, no, uh, uh, we automatically or arbitrarily pass judgment on people, even the people in the Bible, like the Pharisees, the scribes, and we end up generalizing or categorizing these Pharisees, scribes are all they are like superficial people, hypocrites. But I have shared with you that one scribe is able to see the point, no, about the greatest commandment, and the Lord Jesus with some Pharisees eating with them, with sinners. No? Uh, Sometimes we have to pray when we read the Bible that we need to open our minds. No? Uh, uh, we cannot be overly judgmental because we are humans and we make mistake also. No? Only the Lord Jesus is the person who can uh, give strong words to anybody because he know how to feel the divine anger and he can express it. No? Because the Lord Jesus is sinless. He has that divine attribute and he knows everything. This gives him authority and he manifests this authority. Okay? And he can tell it to anybody. Uh, sabi nga ganun uh, in Matthew 23 verse 3, uh, he can teach us how to deal with hypocrites, even in the church. He said that if they say the right thing, you obey them. But do not do if they do what is the wrong thing. No? Okay. So, hindi niya sinabi na, let's get rid of all these Pharisees. Ano, no, hindi. Sabi niya ganun. You listen to them because they speak the word of God, the tradition that is from God. But don't do it. They are not doing the right thing. So, and my point is to focus on the heart that pleases God. You know, our heart. You know, let's focus on pleasing God, removing those that defile our heart, the sins that easily cling, according to the Bible, and let us try to offer ourselves to God, so that we will not be defiled, we will not be dirty, and we will not be called hypocrite. Okay? Uh, there are a lot of traditional beliefs, no? And they can be authoritative and dominate people's lives. Especially if those people in authority teach how to practice them. But only when these traditions, even the Word of God, even prayer and everything, pleases God, no? Only they are acceptable. And if they only please God if it is done with a heart that is surrendered to God, that a heart that surrender sinfulness to God, so that, and ask forgiveness, so that whatever we do it for the glory of God. So thank you very much for letting me lead you in Bible study tonight. Okay. Uh, good night to all of you. And if there's anything else, you can chat in the Facebook Messenger. Thank you very much and good night. Thank you And very much. let's close with a prayer, buddy. Okay, let us pray. Okay. Heavenly Father, we thank you so much for tonight's Bible study. We see people uh, that are showing not the good example according to the Lord Jesus, and we learn from their mistakes. We pray that we don't repeat their mistakes. We pray that we we overcome their weaknesses. We overcome their temptations because we have some of them also, especially those among us who serve you,
Lord, we pray that you continue to talk to us, continue to convict us of our sins, continue to show us the impurities, the uncleanness in us, so that we can ask forgiveness and leave them to you. And we know that we can honor you if we surrender ourselves to you and we have a clean heart that pleases you. And we thank you for everybody who has joined our Bible study tonight. We pray for all of them wherever they are. I pray for safety. I pray for the provisions for the family. I pray for the filling of your Holy Spirit to each and every one of us in our Bible study tonight. And we would like to offer you the greatest praise, honor, and glory for tonight's Bible study. Only in the name of your Son, our Lord Jesus, we pray. Amen.